Pero sa sandaling ito, ang topic natin at ang sinasabi ng Panginoon ay mensahe niya sa atin sa umaga nito ay medyo mabigat. No? Ibig sabihin ng mabigat, medyo mahirap itong i-grasp, intindihin. Kaya makinig kayong mabuti. Baka manis nyo ang topic, no? yung explanation at ma-confuse lalo kayo. So, ang pag-aaralan natin ngayon at ang mensahe ni Lord sa atin ngayon ay patungkol sa siya ay nag-iisang Diyos. One God. Iisa lang siya. Wala siyang katulad. One God. Ito ay sa mundo o sa grupo ng mga Kristiyano, Christians, ito ay maraming debate ang nangyayari. Maaaring na-encounter nyo na, ngayon sana ay mas maliwanagan natin dahil ano ba ang ibig sabihin nito? One God. So yung one God ay unang nabanggit sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi doon, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sa bansang Israel, alam natin ang kanilang history, di ba? Simula kay Abraham, pinangakuan siya, maging ama ng maraming lahi, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Si Isaac, nagkaroon ng anak, dalawa, kambal, si Jacob, at si Esau, ay panganay pala si Esau, bago si Jacob. Although kambal sila. At mula kay Jacob, nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Pero yung 12 anak na yun ni Jacob ay naging alipin. Ang kanilang mga inanak, naging alipin sa Egypto. Nung sila ay alipin sa Egypto, more than 400 years na alipin sila doon, pinalaya sila ng Panginoon. At ang sabi ni Lord kay Moses, narinig ko ang hinaing ng aking bayan. So, ang Israel ay pinili ng Diyos. Huwag na tayong magtambo rin. Ang Israel ay pinili ng Diyos. At ang history ng Israel ay sumasalamin, lumalarawan sa kung paanong minamahal ng Diyos ang tao. Bakit? Ano ba ang Israel? Ang Israel, ang bansang Israel ay walang pinagkaiba. Yan ang sabihin. Walang pinagkaiba sa atin ngayon. Dahil ang bansang Israel noon ay reklamador. Pinaalis na sa pagkaalipin, gusto pang bumalik sa Egypto. Kasi daw, masarap daw ang pagkain doon. Inalis kami, sabi ng mga Israelita, inalis mo kami doon, Moses. Dinala mo kami dito sa ilang. Wala man lang kami chicken joy. Reklamo sila. Pero binigyan sila ni Lord ng pugo. Araw-araw may pugo silang nahuhuli. Purihin ng Panginoon. Sinabi ng mga Israelita, wala kaming tubig. Ang ginawa ni Lord, mula sa bato, lumabas ang tubig sa gitna ng disyerto. Naghimala ang Panginoon. Yun. At dahil sa kanilang experience na yun, ay na naging matibay ang kanilang paniniwala, naging matibay ang kanilang pagsampalataya na may Diyos. Na may Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa mga Diyos nung Ehipto, mga Egyptians. Sila ay napapaligiran ng mga ibang bansa, ibang lahi. No? Pero sa kanilang experience, tanging ang Diyos lamang na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. Tanging ang Diyos lamang na nangako kay Abraham ang tumutupad ng kanyang mga pangako. Sa saling lahi. No? Sa mga saling lahi. Yun. Doon tumitibay sa saling lahi. Kaya naman, sinasabi dito, ito ay declaration nila. No? Sa matagal na panahon, sinabi nila,
Pakinggan mo, Israel. Pakinggan mo, bayan ng Israel. Bawat isa sa inyo, pakinggan nyo na ang ating Diyos ay iisa lang. The Lord is one. Iisa lang ang Panginoon. Iisa lang ang ating Diyos. Di tulad ng mga Diyos ng mga ibang lahi. No? Di tulad ng mga Diyos ng Ehipto. Marami silang dinidiyos. May Diyos sila ng araw at iba-iba pang mga Diyos nila. May Diyos sila para sa ilog Nile. So may mga ganun silang Diyos. Iba-iba ang Diyos nila. So yun ang kaibahan. At sinabi ni Yahweh sa basang Israel, ako ay nag-iisa lamang ng Diyos. At yun ang kanilang pananampalataya. Yun ang kanilang paniniwala. Hindi yun na nagsimula sa kahapon lang, kinabukasan, kundi sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon. Kaya sa panahon din natin ngayon, ay tinitrain tayo at sinasabi sa atin, patunayan natin, itong ating pananampalataya, na narinig natin sa ating mga magulang, ay patunayan natin na totoo nga. Hindi ng Panginoon. At bilang mga magulang, nais din natin na ipasa sa kanila. Kaya mga anak, pinapasa sa inyo na ang Diyos ay iisa lang. Wala siyang kapantay. Iisa lang siya. The Lord is one. Now, yung word doon na one, the Lord is one, yung word na one doon ay sinulat yon sa wikang Hebrew. Kung gusto nyong matutong mag-aral ng Bible, ibig sabihin yung talagang magiging masugid kayong aralin ng Biblia, makakatulong itong blueletterbible.org. Kasi dito sa blueletterbible.org, hinihimay-himay dyan yung wikang English, ano yung original na salita. At ano ang ibig sabihin ng original na salita. So, ang interested tayo ngayon sa sinabi na one God. One. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng one? Mula sa original. At tandaan natin, ang mga Bibles natin ngayon ay translation lang mula sa original. So, yung mababasa nyo ngayon ay medyo malayo na sa original. Ang pinakamalapit, na kaya natin intindihin ay itong wikang English na. At sa wikang English, marami rin translation. At ang karamihan ng mga scholars ay nagkakaisa na ang King James Version or New King James Version, siya yung pinakamalapit sa original. Although malayo na rin, pero siya yung pinakamalapit sa original. Kasi kung gusto nyo yung original, kailangan matuto kayo magbasa ng wikang Hebreo, wikang Aramaic, at wikang Griego. Kailangan yung aralin yun. Di matatagalan pa. Kaya sinasabi na lang sa atin, dahil marunong na tayo ng wikang English, ay yung ating wikang English na meron tayo, malayo yan sa original. Pero at least, masasalamin pa rin natin ang original na mensahe. At ang Panginoon ay niloob niya na ang mensahe mula sa original na pagkakasulat ay na-preserve, na-preserve. Ganun ang ginawa ng Panginoon, na-preserve. Kaya sa ating pag-aaral, kung magsasariling aral tayo, makakatulong yan, blueletterbible.org. Para pag may narinig tayo mula sa ibang preacher, at nakita niyo na, o narinig niyo na parang magkaiba, pwede kayong magkaroon ng independent study. Yan. Bakit natin ini-encourage ang independent study? Kasi ang ating salvation, ang ating kaligtasan, ang ating pagkakilala sa Panginoon ay individual. No? Hindi ka madadala ng nanay mo o ng tatay mo sa langit. Ikaw ang kailangan may relasyon sa Panginoon. Kaya kailangan maging acceptable sa iyo yung mga bagay na itinuturo. Bukod doon, yun
Yung una, bukod doon, ay kapag kami nagtanong sa'yo kung anong paniniwala mo, dapat hindi kayo, teka, kukunin ko yung nanay ko, teka, tatanong kay pastor. Hindi gano'n. Kundi, mas maganda na ikaw mismo, kaya mong sagutin. At kung hindi mo pa masyadong alam, kaya mong mag-research on your own. Sasabihin nyo, mahirap pala maging Kristiyano. Matagal ko na pong sinasabi, mahirap talaga maging Kristiyano sa mundo dito. Na kung saan ay, ang gusto lamang ay, walang convenient, walang easy, doon na lang tayo. Basta, ano ba, paano ba pumunta sa langit? Yung pinakamadali. Sumanid ka na lang sa aming, samahan. Pag ikaw ay kasanid, ligtas ka na. Ganun ba? Ang dali. Doon na lang ako. Hindi po ganun ang buhay na walang hanggan. Kailangan mong sumampalataya sa Panginoon. At yung pagsampalataya mo, kailangan mong panindigan, kailangan mong ipaglaban. At yan po, makakatulong na sa atin. Blue Letter Bible Code. At dito ay kamangha-mangha dahil sa teknolohiya ay nabilang kung ilang beses ginamit ang salitang one na may ganong sense, na iisa lang. Sabi dito ay 900 something, no? 960 times na binanggit yung one na ibig sabihin ay pare-pareho ang ibig sabihin ito. At sinabi dito ano ang sense ng one na yun. One, first, each, every, yun. Yun ang pagkakagamit sa Bible. Kaya, magandang tool ang blueletterbible.org. Try nyo. Ano naman yan, na-access sa internet. Yan ang parang Google, kung gusto nyo mag-Google na strict sa pag-aaral ng Bible, yan, blueletterbible.org. So, ang ibig sabihin ng one ay katulad din nung makita natin din sa Blue Letter Bible, kapareho siya ng one na sinasabi dito sa Genesis chapter 2 verse 24. Anong ibig sabihin dito? Yung a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one. So yung konsepto ng sinabi kanina na the Lord your God, the Lord is one, kapareho daw yun ng dalawang tao na nagsumpaan na sila ay magmamahalan hanggang kamatayan. Isang lalaki at isang babae. At sila ay magiging isa. Yun ang ibig sabihin ng one na yun. Malamang kanina, nung mabasa natin yung Deuteronomy, ang idea lang natin ay isa. Isa lang, isang tao, isang hugis. Tama? Yung isa pala na yun, yung one na yun, ay wala din pinagkaiba doon sa one na kung saan ang mag-asawa, bagamat nakikita mo isang babae, isang lalaki, ay iisa. Now, yun ang isang key component nung pag sinabi natin na one God. Okay, pag one God, ito ay kasaling tulad ng mag-asawa na ang trato ay iisa lang. Bagamat dalawa ang nakikita mo, isang babae, isang lalaki. Mahalaga yun. Kasi mamaya ay mas magiging komplikado ang ibig sabihin ng one God. Ay, ayoko na. Kaya kailangan pakinggan natin mabuti. Ang isa ring analogy. Okay, ito ay halintulad. Paghahalintulad. Bible. Ang Bible ay from 66 of them. Okay. Ang Bible ay may two major division. So, hinati siya sa dalawang major partition. Ang unang partition o division ay tinawag na Old Testament. Ang second partition ay New Testament. Sa Old Testament, 39 books yun. Pag pinag-usapan doon ang patungkol sa God,
alam agad nila na yun ay si Yahweh. Itong Yahweh, Jehovah, Adonai, Elohim, at marami pang iba ay mga pangalan ng iisang Diyos. Yan. Yun ang makikita mo sa Old Testament. Sa New Testament, bihira mo nang makita ang Yahweh, Jehovah, Adonai, Elohim. Hindi mo na mababasa doon. Ang makikita mo doon at laging ginagamit mismo ni Jesus ay Father, Son, and Holy Spirit. Yan. So dito ngayon, kaya natin sinabi na ano yung konsepto natin ng one, pwede isa, nag-iisa lang. Tulad ng mag-asawa, may dalawa, pero isa lang sila. Tulad ng libro, ng Bible, na isa lang ang tingin mo, pero 66 books pala siya. Importante yun, pag inintindi natin, paano nangyari, nasa na yung Yahweh sa New Testament? Parang nawala. O ilan na ngayon ang Diyos? Tatlo na ba? Eh kasi may binabanggit yung Father, may binabanggit yung Son, may binabanggit yung Holy Spirit. Tapos may Yahweh pa. So ilan ba talaga ang Diyos? Okay? So, ano bang ibig sabihin natin pag sinabi Diyos? What do we mean when we say God? Ito. Tinanong natin si Webster, William Webster, dictionary. At meron siya doon dalawang define na patungkol sa God. Ang tao raw, pag sinabi niyang God, at malamang ito rin ang definition ninyo, pag sinabi niyang God ay supreme being. Pinaka. Pag siya yung pinaka, the rest under niya. Tama? Yun. Yun yung una. Yung pangalawa naman ay God rin kung bino-worship mo siya. Diba? Sinasamba mo, pinapahalagahan mo, binibigyan mo ng respeto, matinding respeto. Hindi lang respeto na tulad mo sa tao. Ayun. Siyempre, lahat ng nire-respeto mo o pinapahalagahan mo, may order pa rin yun. At meron kang pinaka. Tama? O yan ang dalawang definition ng God. Pag tinanong mo ang tao, anong iniisip niya pag sinabi niyang God? Supreme, pinaka. At yung sinasamba. Yan ang ibig sabihin ng God. Now, so sa dalawang definition na yon, based sa Merriam Webster, mailalagay natin in terms of Old Testament, pag sinabi sa Old Testament na Yahweh, one God, yun, first, siya lang, Yahweh. But in terms of worship, pwedeng si Yahweh ay hindi mo sambahin ng katulad yung iba mong pinapahalagan o iba mong sinasamba. Yan. Pwede pa tatlo. Pwede ba yun? Pwede. Kaya nga ang sabi ni Yahweh, diba, unang kautusan, ako lamang ang Diyos. Tapos, second, wala kang magiging ibang Diyos. Kasi nga, yung pagsamba, yun ang ibig sabihin nun. Wala kang sasambahin ibang Diyos. Okay, dahil kapag meron kang sinamba na iba, na hindi siya, ayun ang iyong pinaka-Diyos. So, bumabagsak ka dito sa definition ng worship only God. So, ang requirement ni one God, ang kondisyon ni one God ay siya lang, yung pinaka, no, yung nasa left side, at siya rin yung iyong sinasamba. Siya yung one. Number one. Pag yun ang iyong ginawa, na gagawa mo or na ipapakilala mo ang one God mo. Yun ang one God. Kailangan in terms of being supreme and in terms of worship. Ngayon, magkakaroon tayo ng challenge dito. Okay. Kasi meron sa New Testament, yung Old Testament, madaling intindihin.
Kasi nga, may nagpakilala siya, Yahweh, Adonai, Elohim. Matagal na panahon. Pagdating ng New Testament, doon na challenge. Kaya ang mga Judaism, no, yung mga naniniwala pa rin sa Old Testament lang, na wala pang dumarating na Messiah, na napakadali sa kanila, Yahweh pa rin. No? Pero tayo, sa panahon natin, dito na nagkakaroon ng challenge. Kasi nung dumating si Jesus, dahil pinaniniwalaan natin si Jesus, nagkaroon ngayon ng kumbaga struggle. Sino na ang pinaka? Si Father ba? Si Son? O si Holy Spirit? So, kung yung unang definition ng pinaka, dapat sama-sama sila. Pero ang tanong natin, kung sama-sama yung tatlo, paano mo masasabing one God? O yun ang struggle natin. At yun ang doon tayo inaatake sa ating pananampalataya. No? Marinig niya, ilan ba talaga ang Diyos no? Sabihin natin, one God. Bakit one God? Kasi yun ang sabi ng Bible, one God. Bakit? Si Jesus, God ba? Oo. O hindi, dalawa na. May Yahweh ka, may Father ka, may Son ka. So parang na-defy yung logic, human logic. At dito, yun ang gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon ngayon. No? Yun ang gusto natin maliwanagan. In terms of ultimate or supreme, nandun pa rin, pare-pareho ng level, pare-parehong kapangyarihan, pare-parehong abilidad, walang lamangan ang Father, Son, and Holy Spirit. And we must accept that yung Father, Son, and Holy Spirit is not three, kundi one God. One God. Ang hirap i-grasp ng logic, but that is how we say it. And in terms of worship, hindi pwedeng Father ang pinaka, no? Or si Jesus ang pinaka, or si Holy Spirit ang pinaka. Hindi rin naman pwedeng hiwa-hiwalay sila. Kailangan sama-sama rin. No? Yung tatlo na yun. Bakit tatlo? Talagang tatlo eh. Pero, nasabihin natin, iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. So, ano ang ibig sabihin nun? Tingnan natin kung si Jesus ay kinlaim ba niya na siya ay Diyos. Ayan. Meron ba tayong mababasa sa Bible na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos? Kasi kung sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, tapos na ang usapan. Magkapantay. Si Yahweh o yung Father, tinatawag, at si Jesus. Diba? Meron kaya? John 10:30. Sinabi ni Jesus, I and my Father are one. I and my Father are one. John 10:30. Klaro. Kung ikaw na naniniwala na may iisa lang, hindi tatlo, paano mo lalabanan ang sinabi ni Jesus? Na yung iniisip mo na isa, na Father o si Yahweh, ay one as Jesus. Ang hirap. Hindi pwede. So, kailangan mong tanggapin na ang one God, nung dumating si Jesus, na ang one God ay hindi yung isa lang bigkas, na Yahweh lang, or Father lang. Hindi. Kasi si Jesus mismo, sinabi niya, I and my Father are one. So, kailangan natin tanggapin mo. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawag na full gospel. Buo.
wala kang i-reject na salita ng Diyos. So, totoo kaya ito na sinabi niya? Pinatunayan niya ng mga Hudyo. Again, sino ang mga Hudyo? Sila yung mga lahi ni Abraham, sila yung mga mula sa kanilang mga ninuno, pinasa-pasa about Yahweh, about God, about Elohim, about Jehovah. Alam nila na may iisang Diyos. Mga Jews. No? Sila yun, mga Israelites. Ang sinabi ng mga Hudyo, kasi kausap sila ni Jesus ng panahon na to. Sabi ni Jesus, I and my Father are one. Isa lang. Ang sabi ng mga Hudyo, for a good work we do not stone you, kasi babatuhin siya. Bakit? Ang sabi, bakit nyo kailangan akong batuhin dahil sa sinabi ko, dahil sa magandang ginagawa ko? Ang sabi ng mga Hudyo, dahil ikaw ay blasphemous, lapastangan sa Diyos. Anong pagkalapastangan? Anong nire-refer nilang lapastangan? Kasi sinabi raw ni Jesus na siya ay Diyos. Ini-elevate raw ni Jesus. Kaya nagagalit yung mga Hudyo dahil ini-elevate ni Jesus na sa tingin nila ay tao lamang. Ini-elevate niya na siya ay Diyos. At yun ay pagkalapastangan sa kilala nilang Diyos, nag-iisang Diyos. Yan. Kaya kung ikaw hanggang ngayon, ang paniniwala mo po ay iisa pa rin lang, at si Jesus ay hindi Diyos, ay katulad ka ng mga Hudyong ito na hindi nakakaunawa ng tamang gospel tungkol sa Panginoon Jesus. I and my Father are one. Kaya kailangan natin i-accept. No? Kailangan natin i-accept. Yung dalawa, okay na. Father and Son ay kailangan supreme. Malinaw po ba yan? Malinaw po. Kaya pag nagtanong sa atin, who is your God? Jesus is my God. And how about the Father? The Father is also my God. Anong basis natin? Sinabi ni Jesus I and my Father are one. Pareho kami. Iisa kami. Iisa kami. Paano mo nasabing totoo yung sinabi ni Jesus? Sinabi lang niya. Sabi ng mga kausap niya lapastangan siya sa Diyos. Dahil ini-elevate niya ang sarili niya sa Diyos. So, pinapatunayan. Kasi kung ganito po ang logic doon. Kung yung mga marurunong na mga Hudyo at yung mga Hudyo na kumikilala na may iisang Diyos, no? Hindi nila bibigyan ng pansin itong tao na to, na si Jesus. Kung hindi talaga God level ang kanyang datingan ng panahon niya. Nakuha po ba natin? Halimbawa, ikaw ngayon, sabihin mo, ako ay Diyos. May maniniwala kaya talaga sa'yo. Yun ang kaibahan ng sitwasyon ng Jesus. Yung panahon niya ay kahit banggitin niya, alam ng tao. Alam ng mga Hudyo na contended na talagang God level itong sinasabi ni Jesus. May kilala tayong gano'n ngayon, di ba? Ano yung dalaw? Dalaw ay, pero sinasabi niya lang yun. Hindi siya, wala siyang level na naman. Okay. Now, the Holy Spirit. Natunayan natin na ang Holy Spirit ay God rin. Again, ang objective natin dito ay ma-reconcile sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, pag tayo ay tinanong, ilang Diyos ba ang iyong sinasamba? Isa lang. Isa lang. Pero bakit tatlo? Father, Son. Sabi ng Bible, pareho silang, iisa lang sila Kaya isa lang. Hindi natin pwedeng sabihin tatlo. Kasi isa lang
Kaya, totoo pa rin, yung we are worshiping one God. Hindi tatlo. So, ang tanong natin is the Holy Spirit God. Kasi pagka totoo yan, hindi tapos na ang usapan. God, Father, Son, Holy Spirit. Mark chapter 2, verse 7. So, ito na naman. May kinalaman na naman sa paglapastangan. Kasi dito, si Jesus, ang sabi niya dun sa may sakit, pinapatawad ng yung mga pagkakasala. So, paglapastangan naman ngayon. Yung pagpapatawad ng kasalanan ay Diyos lamang ang gumagawa. Yan. Diyos lamang ang gumagawa nun. Eh si Jesus, pinatawad niya. Kaya talagang alam ng mga audio na ito si Jesus ay God level. Ano sabi ni Jesus sa event na to ng Matthew 12:31? Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. Pagtatawarin daw ang mga tao na lapastangan at anumang uri ng kanilang kasalanan. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anong ibig sabihin nito? Kahit ano daw uri ng paglapastangan ay pwedeng patawarin, no? Except yung blasphemy sa Spirit. E sino ba lang ang pwede mong lapastanganin na hindi ka patatawarin? Sino lang ang pwede mong lapastanganin na hindi ka patatawarin? Diyos lang. Pag nilapastangan mo si God, yun ang wala kang patawaran. No? Against the Spirit. Malinaw, di ba? Ito pa. 12:32. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. Nakakawid, no? But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven. Ano ibig sabihin ito? Kahit daw si Jesus, yung Son of Man doon, Jesus eh. Kahit si Jesus, pwede mo siyang pagsalitaan, no? Ng laban sa kanya. Hindi mo siya kilalanin bilang Diyos, okay lang, pwede kang patawarin. Pero yung Holy Spirit, pag hindi ka raw, hindi mo inayos ang iyong pananalita, pagkilala sa Holy Spirit, hindi ka mapapatawan. So, anong ibig sabihin nun? Mas matibay. Kung kanina, sabi ni Jesus, I and my Father are one. Ay si Father, God. Alam natin yun. Klaro yun eh. Jesus is God. Na-establish na natin yun. Eh, pwede pong pangaraw na basta kanya si Jesus. Sabi ni Jesus mismo. No? Ito yung clarification niya. Doon sa naman ng statement. No? The Spirit, any blasphemy against the Spirit will not be forgiven. So kung doon pa lang sa unang statement, ay baka naman ibang case lang ng Spirit. Ay pinaghambing ni Jesus. No? Pinaghambing ni Jesus. Kung ang Spirit ay i-blaspheme mo, hindi ka mapapatawad. Pero pag ako, i-blaspheme mo, pwede ka pang mapatawad. Eh ano ang estado ngayon ng Holy Spirit? Dito, sa statement na ito, no? Sa dineclare ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita dito. Ini-elevate niya ang Holy Spirit, naka-level niya. Kung titignan mo nga, mas level up pa sa kanya, di ba? Kung baga, kung susumahin mo ito, mas level up pa sa kanya. So, in terms of logic,
Hindi naman pwedeng mas mataas siya sa Ama, yung Holy Spirit. Kailangan, i-accept mo ngayon. So therefore, i-accept mo na pantay-pantay sila. Father, Son, Holy Spirit. And in terms of forgiveness, ang Diyos lamang ang nagpapatawad. Yun ang sabi, ang Diyos lamang ang may karapatan magpatawad. Yun ay klaro. So kung Old Testament time ka, si Yahweh lang ang dapat magpatawad. Pero New Testament time, dumating ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit para maunawaan natin ang nag-iisang Diyos. Yung tatlong yun ay iisa lang. Pare-parehong Diyos, Supreme. Pare-parehong sinasamba. Equal level na pagsamba. Hindi pwedeng ang Ama lang ang sambahin mo. Hindi pwedeng ang Anak lang ang sambahin mo. Hindi pwedeng ang Holy Spirit lang ang sasambahin mo. Pantay. Yung tatlo. At pag sinabi mong ilan ng Diyos, isa lang. One. Represented. Or the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Jesus is God. Ayan. Hopefully, klaro. Again, ang analogy niyan, yung mag-asawa, one, ang sabi. Kaya yung tatlo, kaya mong sabihin na one. Kasi yun yung mag-asawa one. Ganun lang yung analogy. Yung Bible, one book. Nakikita mo, one book. Pero 66 para siya. E dito, tatlo lang. So, kaya. One God. Hindi mo pwedeng sabihin, there are many gods. Kasi pag there are many gods, sa Father, Son, and Holy Spirit, sino ang supreme? Yun ang tanong. Kailangan, God is supreme. Pantay-pantay. Kaya yung ibang mga religions, yung paniniwala, ay meron pa rin sa kanila na supreme being. No? Pero marami silang gods. Sinasamba at pinaniniwalaan. Sa ating panahon, tayo bilang mga Kristiyano, tayo naniniwala sa Bible. No? Yes, sa Old Testament, isang pangalan, Yahweh. Sa New Testament, naging tatlo sila, pero one God pa rin. Okay. Now, ika-clarify natin to. One God is not oneness. Makakarinig kayo niyan, oneness. Ano ibig sabihin ng oneness? So, yung tao, sa pupumilit niyang i-interpret ang one God, Father, Son, and Holy Spirit, naniniwala sila. Ang paliwanag nila, isa lang yun. Ano ibig sabihin ng isa? Yung Diyos Ama, at Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, iisa lang. Talagang iisa lang. Na sa bawat panahon ay dumating. So ngayon, ang Diyos ay yung Holy Spirit lang. Iisa lang. Oneness. Ayan. Yun ang kanilang interpretation. Ang interpretation pa rin iba, mode lang yun. Mode yung Father. Yan, mahilig tayo sa mga gadget or mga laro, game. Game mode lang daw yun. Yan, sa ano. Father mode, Son mode, saka Holy Spirit mode. Yun ang interpretation nila. Hindi tayo yun. No? Hindi nang ibig sabihin natin ng one God. Pag sinabi natin one God, distinct ang Father, sa Son, sa Holy Spirit, lahat yun ay Diyos. Pero hindi mo pwedeng sabihin tatlo, isa lang. Okay, yun ang atin. Okay, oneness. Ang ating pruweba na hindi siya oneness ay ito. Nung bautismohan ng ating Panginoon Jesus, naalala nyo? Nung siya ay ilubog sa tubig ni Juan, umahon siya sa tubig, ano nangyari? May kalapati na bumababa. Yun daw ang Holy Spirit.
Tapos, may tinig na narinig na nagsasabi, ito ang aking anak. So, kung yung oneness ay bakit may anak, may Holy Spirit, talagang nakita at may narinig na nagsalita. Sino yung nagsalita? Si Jesus? Na ito ang aking anak. Okay, so hindi pwede yung oneness. Hindi yan iisa lang na itsura, isang figure, hindi yan mode. Talagang tatlo sila. Tatlo. Napatunayan yun doon sa pagbautismo sa Panginoon Jesus. Na ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit ay magkakaiba. Hindi siya oneness. We believe in one God, 3 in 1. Ayan. Medyo alam na natin to, 3 in 1. Kakapo tayo. Isang nga ngayon, 5 in 1, 7 in 1, 3 in 1. Dapat tinimpla mo, yun na yun. Yun ang ibig sabihin na one God. Pero, hindi. Sunod pa lang slide yun. Pero ko, dito sa sunod na slide. Ito ang ating proof. Kaya sa 3 in 1. 1 John 5, verse 7. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Sino nagsulat ng 1 John? Siyempre, nagsulat din ng John. Anong sabi ni John? 1:1. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, si Jesus yun. Si Jesus ang sinasabi ni John, sa book of John. Sa 1 John naman, kaya yung the Word, si Jesus yan. Father, Jesus, or the Son, the Holy Spirit, and these 3 are one. Kung yan ay sa original na pagkaunawa ng mga tao, ay iisa lang, oneness. Dapat ang ginamit, these 3 is one. Hindi is eh. Are. So, nire-recognize ng mga unang sumulat. Yung talaga, ang Holy Spirit na nag-inspire doon sa magsusulat na yun, ay isinulat niya na plural, yung tatlo. Ibig sabihin, tatlo talaga yun. Pero isa. Kaya kailangan natin tanggapin. So, mga tatlo, struggle man tanggapin ng logic, human logic natin. Pero sinasabi ni Lord, one God lang, hindi pwede tatlo. But, tatlo talaga sila. Pero pag sinabi natin, one God only. We worship only one God. Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. So, ang mga makabagong tao, dahil ang Trinity, ang salitang Trinity ay wala sa Bible. Wala yan sa Bible. At yan ay inaatake ng mga ibang grupo. Bakit gumagamit kayo ng salita na wala sa Bible? Bakit gumagamit kayo ng doktrina na wala sa Bible? Anong gusto mong itawag doon sa 3 in 1? Na one God. Para lang magkaroon tayo ng label na madali nating pagkasunduan na pag sinabi yung label na yun, ay ito ang ating alam, ito ang ating pagkakaalam. Trinity. Ayan. So, ganun lang yun, ang paliwanag doon. Pag inatake kayo about that, naniniwala ka sa isang Diyos, tapos sinasabi mo yung Trinity, wala na yung Trinity sa Bible. Ang sagot nyo doon, tama, wala na sa Bible. Pero paano mo gustong paiksiin ang usapan? Pag sinabi natin Trinity, yun yung ibig sabihin no, usapan natin. Ang paniniwala ko ay Trinity. Trinitarian ako. Ano ibig sabihin no? Naniniwala ko na may isang Diyos, tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Anong paliwanag? Yung mga pinaliwanag ko kanina. Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Okay? Kaya tayo, naniniwala tayo sa Trinity. Ang Trinity wala sa Bible, pero yung konsepto, one God and 3 persons, naniniwala tayo. Okay? So, kung tanong pa natin, one God? Yes. One God. At gaya ni Job, itong concept na to, alamang gaya din ninyo, una nyo narinig, hirap i-reconcile. Naranasan na yun ni Job.
Kasi nasabi ni Job, kahit ikaw ay mag-dig, deep, 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 ikaw na pinakamatalinong tao, hindi mo pa rin talaga lubusang maunawaan ang itong bagay na ito. Can you search out the deep things of God? Can you find out the limits of the Almighty? Never. But hopefully, yung na-present, yung nabasa, no? Huwag mo nang, kumbaga, maghanap pa outside dun sa nabasa sa Bible. Yun na yung sinasabi ko. No? Maaring mag-reveal sa iyong Panginoon, iklaro yan, yung pananampalataya na one God, three persons, Father, Son, Holy Spirit, God sila, tatlo sila, God, but we refer to them as one God. Okay? At bakit ba natin to inaaral? Dahil bahagi yan ng ating paniniwala at darating ang panahon kayo ay maku-question tungkol dyan. At napakaganda ng paliwanag ng iba na aatakihin yung idea na yan. Ang ninanais ko lang, makapanindigan tayo na may iisang Diyos. Si Jesus ay Diyos. Kaya tayo ay hindi pwedeng sumama sa ibang samahan na si Jesus ay ibinababa. Si Jesus ay propeta lamang. Islam. Iisa lang ang Diyos ng Islam. Si Allah. Okay na sana. Pero pag dating sa usaping ni Jesus, ay si Jesus ay hindi Diyos. Hindi natin sila pwedeng samahan. Pwede na sana eh. Kung Allah ang tingin nila, ang pangalan nila, ang label nila sa Diyos, walang problema ako doon. Pero pag dating kay Jesus, hindi nila ina-elevate na sa God. Hindi tayo pwede sumama sa kanila. Ano pa ang relihiyon na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos? Iglesia ni Cristo. Pangalan nga lang sa nila, Iglesia ni Cristo. Maganda na. Pero si Jesus ay hindi God sa kanila. Jehovah's Witnesses, hindi tayo pwedeng sumama. Kasi si Jehovah lang ng Diyos. Si Jesus, hindi rin Diyos. At yun yung iba na nagsasabi na mode lang yan. Noon ay God, Father mode, ngayon ay Jesus mode, o ngayon ay Holy Spirit mode. Hindi yun. Hindi siya mode. Personally, pag nakita na dumating tayo sa langit, sinasabi nito ng Bible, si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi kung dating natin doon, talagang dapat yung sinabi ng salita ng Diyos, makikita natin. Kaya nga tatlo. Pero hindi ko pwede sabihin tatlong Diyos ang sinasamba mo. Isa lang. So, hopefully, malinaw. Kung may confusion pa, ay hiningi natin sa Panginoon, ay turo sa atin. Ang Holy Spirit ang magtuturo niyan. But we always say, there is only one God. At pag nag-worship tayo, we worship God. At yung God na yun, sa ating mind ay tatlo. Father, Son, Holy Spirit. So, paano ako mag-worship ngayon? Yan. Sa actual, pwede mong sabihin na I worship God. Pwede mong sabihin na I worship the Father, the Son, the Holy Spirit. Kailangan tatlo yung sasabihin mo. Yan. So, ganun siya. Practical. In terms of salvation, Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, Jesus Christ. Kasi there is no name under heaven that is given for the salvation of man, but Jesus only. Ayun. But it doesn't mean na binababa mo si Father at si Holy Spirit. Kasi in terms of salvation, Holy Spirit is at work. Nag-work yung tatlo. Kaya, the three bear witness. And the three are one. Kailangan i-embrace natin yun.
So kung meron kang ibang makakausap, ang una mong tanong talaga dyan, anong pagkakilala mo sa Panginoong Jesus? Siya ba ay Diyos? Pag siya ay Diyos, yan, pwede na tayong magkasundo. Catholics, Trinity sila. They believe in God, the Father, God, the Son, and God, the Holy Spirit. Kaya lang hindi pa rin natin sila pwedeng makasama ng lubusan dahil may mga traditional practices sila, spiritual discipline sila na hindi natin kapareho. Yan. But malapit na malapit no, mga Catholic. Purihin ng Panginoon. In terms of prayer, kumbaga paghingi sa Diyos, we pray to God. We mention God. Okay yun. Kung gusto natin sundin yung outline na ginawa ni Jesus, we pray to the Father in Jesus' name. Amen. So yun ang pattern natin. Pagka New Testament ang ating point of view. But at the same time, iniisip natin, the Father, the Son, and the Holy Spirit, hindi sila magkakaibang level. Bagamat si Jesus ay nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama, hindi ibig sabihin mas makapangyarihan ng Ama kaysa sa Anak. Nasa Bible, equal. Equal silang tatlo. Equal silang tatlo. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.